Narito nga News TV Quick Response Team sa San Jose del Monte, Bulacan. Kaugnay pa rin ng update sa investigasyon ng pagmassacre sa 5 magkakapamilya dito po sa North Royal Ridge subdivision sa Barangay Santo Cristo. At may mga bagong anggulo na sinisilip ang mga otoridad. Di na po natin patatagalin. Makakapanayan po natin si Police Chief Superintendent Aaron Aquino, na Director po ng Police Regional Office 3. Chief Superintendent Aquino, magandang hapon po sa inyo. Superintendent Aquino, magandang hapon po. Chief Superintendent Aquino, magandang hapon po. Yes, Gigi, magandang hapon po. Apo, at meron ng mga bagong anggulo po kaugnay nitong kaso ng massacre na ito, at may alias Tony at alias Ingo kayong tama po ba, hawak na ng mga pulis sa mga sandaling ito? Si alias Tony lang po ang ating naaresto kanina. At large pa po si alias Ingo, at he will be subjected for manhunt operation po. Opo, nakapagbigay na ho ba ng salaysay itong alias Tony, at kung maaari niyong ibahagi sa amin ang mga sinabi po niya? Sa ngayon po, wala pa hong naibibigay na salaysay si Tony, at pinagdidiinan niya actually, pinagdidiinan niya na hindi po siya kasama sa krimen. Pero nagkaroon po ng extrajudicial confession kaninang umaga po si Ibanez, at doon niya sinabi na talagang 3 po sila na gumawa ng yung krimen na yon, at ito po ay si alias Tony, alias Ingo, at saka si Ibanez. Hindi niya rin maalala ni Ibanez kung ano naging participation ng dalawa, at basta sinabi niya na kasama niya, at silang 3 po ang pumatay sa buong pamilya. At sinabi niya po yun, nagbigay siya ng statement dahil po sa mga pamilya din niya, sa sisters niya na nagkumbinsi sa kanya na ipagtapat na lang ang buong pangyayari. Kasi parang sinasabi ng sisters niya, dapat bang ikaw lang ang magdusa? Hindi mo ba idadamay o sasabihin yung totoong kwento kung anong nangyari doon? So, this thing convinced Ibanez to finally say the truth na kasama niya talaga itong si alias Tony at saka si alias Ingo. Opo, naging magkasalungat nga po yung una niyang pahayag, na sinasabi niyang palagay niya ay siya lang gumawa ng krimen, at ngayon ay may idinadawit na siya. Sa tingin niyo ba magiging matibay pa ang kaso ng pulisya dahil sa magkakasalungat na pahayag na ito po? Opo, actually sinabi niya sa kanyang extrajudicial confession kanina umaga, alam niya po talaga nakasama niya itong dalawa, ngunit itinatago niya po pala talaga na idamay initial yung dalawa. Gusto niyang siya lang muna, and later on yun nga nag-convince sa kanya yung buong pamilya niya na sabihin na lang ang totoo, and this prompted him to say everything para pa ng kapulisan. So kanina umaga, inaresto na namin si alias Tony, and hopefully within the day or the next days to come, si alias Ingo naman ang maaresto namin. Opo, yung pinakamahalagang mga ebidensya, lalo po yung mga nakalap ng SOCO ay sa forensics po, talaga magtuturo kung ilan ang gumawa ng krimen. Sa ngayon ba, may resulta na po itong mga pagsusuring ginagawa ng SOCO, at napadrug test na po ba itong sina alias Tony at si Ibanez po? Well, si alias Tony ay hindi pa namin napapadrug test kasi ka-aresto lang a few hours ago, at isa-subject natin yan sa drug test. Si Ibanez ay napadrug test na natin kahapon, at nag-negative yung result ni Ibanez sa drug test. Within 24 hours nag-negative siya. I-check ko sa chemist kung anong mga rason bakit nag-negative after 24 hours of use of drugs. Ang sabi niya, most likely sir, mas mabilis ang metabolism ni Ibanez, or yung quality and in-intake niya ay masyadong maliit, or yung
yung quality naman ng shabu ay hindi ganong ka-concentrate na ginamit niya. Or nagpapawis siya o madalas siyang umiihi. Kaya talagang medyo nag-negative siya dun sa drug test. And today, isa-subject namin si Tony for drug test ngayong hapon. Opo, dito sa posibilidad na kumbaga nawala na sa sistema ni alias Tony yung droga at mag-negatibo na naman, meron ho bang pananaw dito, opinion po yung mga chemist po ninyo? Well, yung chemist naman namin ay may kanya-kanyang explanation kung bakit nag-negative. It doesn't mean pag nag-negative ka, hindi ka drug user. Kasi pinagtapat ni Ibanez na noon regular user siya halos araw-araw. Pero for the past month, once a week na lang daw siya gumagamit. So ito rin ang rason kaya madaling matanggal ang droga sa katawan dahil pag occasionally ka na lang nag-take ng drugs, mas madaling mawala sa system ng katawan ang droga. Opo, kasi nga po, ang mangyayari ay siguradong i-exploit ito ng abogado niya, depensa po nitong si Ibanez. At yung pinakamahalaga so far, yung pong sa resulta ng mga pagsusuring ginagawa ng SOCO. Sa tingin niyo ho ba ay naipreserba ng maayos at tama po yung mga ebidensya? Kasi unang-una, magkakasalungat po yung sinasabi niya. Pangalawa, nag-negatibo sa drug test. Mahalagang pagtuunan ng pansin yung sa forensics na. So, sa tingin niyo ho ba, yun nga po, tama at na-preserve na ayos yung mga ebidensya? Opo, na-preserve natin yun, yung crime scene. Immediately after na nangyari yung krimen na yon, na-discover yung krimen na yon, naitawag naman kaagad sa kapulisan. And there was a fast response from the crime lab para pumunta dun sa crime scene. At dun sa crime scene naman, hindi naman talaga nagulo. Kasi unang-una, yun lang namang husband ang tumingin at pumunta dun sa bahay niya. So, na-preserve yung crime doon at eventually nakuha naman lahat ng ating SOCO yung dapat kunin doon sa crime scene. Apo, nagkomento po ang Volunteers Against Crime and Corruption na tila ba premature yung naging press conference. Kumbaga parang naging basehan dito, naging interview din ng ibang mamamahayag na walang kaharap na pulis o kaya po ay walang kaharap na abogado. Basta na-record lang yung mga sinasabi ng suspect. Sa tingin nyo ho ba, papaano ho ba talagang polisiya ng mga ganitong pagsasagawa ng presscon? Meron ho ba kayo nakikita na dapat baguhin dahil po sa pangyayaring ito po? Well, tama yung Jiggy, no? Dapat we will be ensure na airtight yung case, no? Just to be sure na hindi magkaroon ng dismissal ng kaso na ito. But naiayos naman natin yung Jiggy kanina. We're able, nahirapan kami actually nga sa pagkuha ng legal counsel ni Ibanez kasi nga tumanggi ang PAO kasi nga alam natin na naging kliyente nila ang si Dexter. So nauna si Dexter doon kaya tumanggi sila maging legal counsel ni Ibanez. So nahirapan kami noon. Eventually nakakuha naman kami ng isang private lawyer at yun, nakuha na naman namin siya ng extrajudicial confession at naiayos naman natin yung lahat dito. Apo, maraming salamat po sa pagkakataon at mga updates. Si Police Chief Superintendent Aaron Aquino, Director po ng PRO3. Maraming pong salamat, sir.